So isang napakagandang balita na naman nga po para sa ating mga Pinoy sports fans. Ito po ay dahil muling nagbigay ng isang napakalaking karangalan para sa ating mga Pilipino at sa buong bansang Pilipinas si Alex Ayala. Matapos niyang talunin si Cathy McNally sa round of 32 ng National Bank Open sa Toronto, Canada. Dahil sa tagumpay na ito ni Ayala, kaya naman aabante na siya ngayon sa round of 16. Isang hakbang papalapit sa kanyang target na makasungkit ng kanyang kauna-unahang WTA 1000 singles title. Kaya patuloy po nating suportahan si Alex Ayala. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila sunod-sunod nga po ang mga banat ngayon ng former 3 Division Champion angas ng Pinas, Janrael Casimero, sa current undisputed super bantamweight champion na Oya Inoue matapos magdesisyon ng kampo ni Inoue na wag na lang lumaban ngayong taon at bagkus magpahinga na lang at maghanda para sa mega showdown kontra kay Jesse Bam Rodriguez sa unang bahagi ng susunod na taon. Muli po kasing bumanat si Cuadro Alas na ang nagpagapang daw kay Inoue na si Luis Neri ay binalibag niya lang ng walang kahirap-hirap. Kaya ang hamon niya ngayon sa mga fans ni Inoue na ngayon daw ng mga ito sabihin kung malakas ba talaga ang idol nilang binansagang halimaw ng Japan. Halo-halo po ang reaksyon ng mga fans ngayon. Ang mga taga-suporta ni Casimero ay pinaniniwalaan na natatakot talaga si Inoue kay Cuadro Alas, dahilan kung bakit pinili nitong wag na lang lumaban ulit ngayong taon. Habang ang mga diehard fans naman ni Inoue sa Japan ay sinasabing hindi naman daw talaga natatakot si Inoue at bagkus wala lang daw talaga itong dahilan para labanan si Casimero kasi wala naman umano itong hawak na titulo, kaya wala naman daw mapapala ang Japanese monster kay Casimero. Magsasayang lang daw ito ng oras kung lalabanan nito ang angas ng Pinas, kaya naman kayo na lang po humusga dyan. Samantala, tila hindi pa din nga po natutunawan ang tinaguriang pirata ng Pinas na si Lemuel de Barbo matapos niyang malasap ang kanyang kauna-unahang talo sa kanyang professional boxing career sa kamay ng dayong Japanese boxer na si Nakagawa via third round technical knockout. Sa bagong pahayag na inilabas ni de Barbo ay sinabi nito na hindi nyo naman daw sinabi sa kanya na amateur match lang ang gusto nyong maging laban. E di sana umano ay nag-adjust siya ng game plan. Uso pala sa Pilipinas ang standing TKO at hindi man lang binibilangan. May bitak na rin umano siya dyan, kaya sobrang daming pwedeng patas na gawin para sa desisyon. Alam nyo naman umano na 10 rounds title fight ang laban, kaya bawat segundo umano ng laban ay mahalaga. Hindi pa daw niya na ilalabas yung tunay na gagawin niya kay Nakagawa kasi pinipitik-pitik niya pa lang ito. Kumbaga ay nagwa-warm up pa lang daw siya. Kasi pag dumating umano sa late rounds kung saan ubos na ang hangin ng hapon, ay doon niya na ito babanatan. Yun daw talaga ang game plan niya. Subalit sa kasamaang palad umano ay masyadong one-sided daw ang principles ng boxing sa Pilipinas. Napakadami umanong alimango sa paligid kaya napakahirap umasenso at ipaglaban ang pinupunto niya. Basta kitang-kita naman umano na premature stoppage ang ginawa sa kanya. Ganun pa man ay di bali na umano. Ibibigay niya na lang daw ito kay Nakagawa. Tutal wala naman umano itong napatunayan sa kanya. Pwede rin daw silang mag-rematch kung hindi duwag ang hapon. Bukod dyan ay gusto niya din umano na ibigay sa kanya ang laban kontra kay Eman Bacosa. At makikita nyo umano kung paano niya gagawing papel ang suntok ni Bacosa. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.